Revelation chapter 6 verses 3-4. Nang alisin ng kordero ang pangalawang selyo, narinig ko ang sinabi ng pangalawang buhay na nilalang, "Halika!" Isa namang kabayong pulang lumitaw na ang nakasakay ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpatayan ng mga tao. Binigyan siya ng isang malaking tabak. Sinabi sa propesiya sa Biblia na darating ang panahon na ang nakasakay sa pulang kabayo na ito ay lilitaw para magpatayan ng mga tao sa mundo. Karamihan ng nasa scriptures at Bible ay hindi literal na pagkakaintindi, ngunit ito ay nababalot ng hiwaga na tanging ang mga anak ng Diyos ang makakaintindi at makakapagpaliwanag ng ibig nitong sabihin. Pero ano ba itong nilalang na nakasakay sa pulang kabayo? Hindi malinaw sa Bible kung ito ay isang tao o ito ay isang anghel. Isa itong lugar o ito ay panahon o oras. Ngunit ito ay isang espiritu na bibigyan ng Diyos ng otoridad para gawin ang trabaho na pagdigmain ang mga tao sa mundo. Bago kasi mangyaring mga kaganapan sa mundo ay una muna itong napagkakasunduan sa spiritual realm na opisina ng Diyos. Ito yung opisina ng Diyos na nasa Zion ayon sa Hebrews chapter 12 verse 22 kung saan magmumula ang heavenly Jerusalem. At ang mga spiritual na nilalang na hinahayaan ng Diyos ang nakakapunta sa lugar na iyon. Kaya bago pa man mabigyan ng otoridad kung sino man itong nakasakay sa pulang kabayo na mangunguna ng digmaan, ay kailangan muna itong ma-approve sa kaharian ng Diyos kung isa sa katuparan na ba ng Diyos ang nasa propesiya sa ngayon o hindi pa. Ngunit isa lang ang sigurado dahil nakapropesiya na ito. Siguradong maisa sa katuparan ang paggalaw ng nilalang na nakasakay sa pulang kabayo sa mundo sa takdang oras. Para mas maliwanagan pa tayo ay tignan natin ang isang pangyayari sa Biblia noong panahon ni Ahab. Ang kwentong ito ay nasa 1 Kings chapter 22. Nagbalak noon ang hari ng Juda na si Jehoshaphat at hari ng Israel na si Ahab para bawiin ang Ramoth Gilead mula sa sumakop dito na mas malakas na kaharian ng Syria. Nagplano silang digmain ng Syria, kaya nagpunta sila sa maraming mga propeta at 400 na propeta ang nagsabi na magtatagumpay sila sa pagkikipagdigma. Ngunit alam niyo ba ang nangyayari sa spiritual na mundo sa opisina ng Diyos sa oras na iyon? Nagmeeting pala ang Diyos kasama ng kanyang mga hukbo patungkol sa kung paano nila papatayin si Ahab dahil sa kasamaan nito. Kaya isa sa mga dumating na espiritu na nakipag-meeting ang nagsabi na magiging espiritong sinungaling daw siya na magsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Kaya yung mga propeta na nagsabing mananalo si na King Ahab at King Jehoshaphat ay front lang na ginamit ng nagsinungaling na espiritu. Kaya sa huli ay namatay si King Ahab sa pagkikipaglaban sa hari ng Syria. Pinag-uusapan natin ito para tayong mga Kristiyano ay hindi mag-relax sa ating mga pananampalataya dahil pwedeng anumang oras ay baka hayaan ng Diyos ang espiritu ng digmaan na dumating at gamitin ng mga superpower nations ngayon tulad ng China, Amerika at Russia para magkaroon ng pangmalawakang digmaan sa mundo. Tapos katabi pa natin ang China, tiyak na tayo ang unang mapapasubo. Mainit na balitang nagaganap sa West Philippine Sea kung saan palagi ang sigalot ng China at ng mga bansang kapitbahay nito. At parang mas lalong tumataas ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas at ng iba pang ayaw sa pangbubuli ng China. Totoong wala tayong capability para tumagal sa World War, ngunit kapag nakialam ang Estados Unidos ay posible ng unang maging battleground ay ang West Philippine Sea hanggang pupunta na ito sa mga kalupaan at hindi may iwasan na tayo ang unang masisira. Okay lang sana kung isparahan ang armas at labanan, hindi masisira ang kalupaan. Ngunit ang nakakatakot ay nasa era na tayo kung kailan available ang superpower weapons sa mga superpowers na bansa. May nuclear weapon na kayang burahin ng isang bansa sa isang pag-launch lamang dahil sa taglay nitong nakakasira ng hangin at malakas na radiation. Paano kung biglang ginamit ng espiritong nakasakay sa Red Horse ang leaders ng China, Amerika at Russia at biglang silang maging dahilan ng World War III? Nakahanda ka na ba para umuwi sa langit? Dahil kapag nagkaroon ng digmaan ay marami ang mamamatay, lalo na kung World War III ang digmaang magaganap. Ibig sabihin ay posibleng mabura ang mga maliliit na bansa katulad natin. Hindi ko naman sinasabi na mabubura ang Pilipinas, pero ito ay hindi imposible. Kaya kinakailangan na magkaisa tayong mga Pilipino na manalangin at hilingin sa Diyos na huwag munang mangyari ang paggalaw ng kung sino mang nakasakay sa pulang kabayo. Ngunit ang mabigat na tanong ngayon ay, paano ka uuwi sa langit kung hindi ka pa napaging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus?
Sinabi naman ng Lord Jesus na tanging ang mga anak ng Diyos ang may bahay sa langit. Nasusulat sa John chapter 14 verses 2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ipapaalala natin ng mga anak ng Diyos ay hindi taga-earth. Alien tayo dito sa earth na ito. Para tayong mga intelligence agents na naitanim dito sa katawang tao. Ngunit tayo ay espiritu. Ipinanganak tayong muli upang gisingin din ang iba pang natutulog na mga anak ng Diyos na mag-function din para gumalaw at mamuhay bilang anak ng Diyos kay Kristo Jesus. Nasusulat sa John chapter 17 verse 16. Hindi sila taga-sanlibutan, tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Malinaw nga po ang sinasabi sa Bible na ang isang napaging anak ng Diyos kay Kristo Jesus ay hindi taga-mundo, kundi ay taga-langit. Kung nasaan si Kristo Jesus, ay taga doon din tayo. Ang pangako ng Lord Jesus ay babalikan niya tayo at ito nga yung rapture na hinihintay natin. Bago pa man magkaroon ng matinding kaguluhan sa mundong ito, o bago pa man ma-approve ang paggalaw ng espiritu ng digmaan, malaki ang paniniwala natin na magkakaroon muna ng rapture kung saan susunduin muna tayo ng Lord Jesus Christ bago mangyari ang mga kaguluhan sa mundong ito na hindi pa nangyayari noon. Magandang pangako ng Diyos na ito dahil talagang blessing ito para sa mga makakarinig at makakaunawa at mapapaging anak ng Diyos. Ngunit paano naman kaya yung mga tao na wala pang pangunawa sa salita ng Diyos? Paano naman kaya sila kapag nagkaroon ng World War at nagkataon na silang namatay? Saan naman sila pupulutin kapag nagkaganoon? Mapupunta ba sila sa langit o sa impyerno? Ang sagot ay nasa kanilang freedom of choice. Ang Diyos ay nagbibigay ng freedom of choice sa atin nang sa ganoon ay malaya tayong pumili kung gusto ba nating mapunta sa piling ng Diyos o sa piling ng Diablo. Yung piling ng Diablo kasi ay nakadestino sa impyerno at sa final na lake of fire. Ibig sabihin noon ay panay pasakit at walang magandang kinabukasan, walang magandang bagay doon. Panay pasakit lang ang naroon dahil walang presensya ng Diyos doon. Nasusulat sa Matthew chapter 25 verse 41. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa Diablo at sa kanyang mga kampon. Sigurado na lahat ng tao kapag tinanong mo kung gusto bang mapunta sa impyerno kung saan susunugin ng paulit-ulit ay walang magkakagusto. Lahat ay gustong mapunta sa langit. Kaya ang tanong ngayon ay, kung gusto mong mapunta ng langit, kinilala mo na ba ang Panginoong Hesukristo? At ang kasunod na tanong ay, tinuturing ka na ba niyang anak niya? Bagong nilalang ka na ba? May spirit man ka na ba na may kakayahang makipag-usap sa Holy Spirit ng Diyos? At sapat ba ito na tatangay sa iyo sa araw ng rapture? Kung wala pa, ay nasa delikado ka pa ring sitwasyon. Kailangan na huwag mo nang hintayin ng araw na sarado na ang grace period bago mo tanggapin ang salita ng Diyos. Ang grace period na sinasabi natin ay ang panahon na inilalaan ng Diyos para sa mga tao na maging bagong nilalang sa pamamagitan ni Kristo Jesus. May time limit ito na anumang oras ay pwedeng magsara o pwedeng matapos. Dahil kapag natapos na ang grace period, ay darating na yung oras naman ng wrath of God o galit ng Diyos na ibubuhos niya sa mundo. Ibig sabihin ay hahayaan ng Diyos na masira ang mundo at lahat ng nakatira dito. Nasusulat sa Revelation chapter 14 verses 9-10. At sumunod sa dalawa ang ikatlong anghel na sumisigaw, sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo o sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ito yung wrath of God na ayaw mong maranasan dahil ito ay para lang sa mga anak ng Diablo na hindi tumanggap kay Kristo Jesus. Kaya ito ang layunin ng video na ito, muling magpapaalala para ikaw ay magdasal, magayuno, magbasa ng Biblia, mag-meditate ng salita ng Diyos, gawin ang trabaho na naibigay sa iyo para sa Diyos.
Nakahanda ka na ba kung sakaling anumang oras ay magkakaroon ng shifting sa spiritual realms? Paano kapag nag-meeting na sila sa opisina ng Zion at hahayan ng espiritu ng digmaan na gumalaw ngayon? Nakahanda na ba tayo kasama ng ating pamilya para sa first trip to heaven? Nakahanda ka na ba para sa rapture? I-comment mo na ang iyong sagot at bakit.